Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Samuel, Tubong, Bicol. 53 anyos na po ngayon at ako po'y byudo at mayroong dalawang anak na puro lalaki. May kanya-kanya na rin silang pamilya. Sa ngayon po, dito na ako nakatira sa Cebu kasama ang isa ko pong apo na may pamilya na rin. Nangyari po, Kuya Bari, ang hindi ko malilimutang karanasan noong 19 anyos pa lamang po ako. Binata pa po ako noon at mahilig akong sumama sa tiyuhin ko sa tuwing may nagpapaani ng palay. Masipag po si Tiyo Marsing. Halos lahat ng trabaho na kaya niyang gawin ay hindi niya po pinapalampas. Gaya na lamang ng pag-aararo, pagtatanim ng palay, mais, gulay, pag-aani o kahit ano pa, basta marangal na trabaho. At nais kong maging kagaya ni Tiyo na halos alam na ang lahat ng bagay. Sisimulan ko po ang kwento ko, Kuya Bari, noong naisipan kong sumama kay Tiyo. May pinsan kasi ang asawa ni Tiyo sa Cotabato. Sinusulatan siya sa tuwing may magpapaani ng palay roon. Hindi pa po uso ang cellphone noon. Kung mayroon man, bihira pa lamang ang gumagamit nun. Wala ring kuryente at tanging lampara lamang ang nagsisilbing tanglaw namin sa dilim. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, hindi ako nag-atubiling sumama sa aking tiyuhin. Dahil hindi naman ako nag-aaral, minabuti ko na lamang na samahan siya para makatulong na rin sa kanya. Pasado 5:30 na ng hapon noon nang makarating kami sa bayan ng Cotabato. Kakaunti pa lamang po ang bahay roon at dista-distansya rin ang mga kabahayan. Sa liblib nakatirik ang di kalakihang bahay ni Ante Nida, ang pinsan ng asawa ni Tiyo. Nag-iisang bahay malapit sa gulod. Wala ring kapitbahay na makikita sa paligid. Kung mayroon man, may kalayuan din mula sa pinagtatayuan nilang bahay. Gusto kong usisain si Tiyo, pero nanatiling tikom ang aking bibig. Niyaya muna kaming kumain ni Auntie. Nang matapos ay tahimik kaming pinaupo sa labag. May sinabi si Auntie Nita tungkol sa pusod ng sapa kung saan may lihim daw na daan doon patungo sa kabilang baryo. Maging siya raw ay hindi pa nasusubukang pumunta roon dahil binahayan raw umano ng mga aswang ang lugar na iyon. Noong marinig ko ang sinabing iyon ni Auntie, bigla akong nagka-interes sa lugar na iyon, ngunit hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Subalit sa kabila nun, hindi pa rin ako naniniwala na may aswang nga na nakatira doon. Naging normal naman ang unang linggo namin sa lugar na iyon, Kuya Bari. Maayos naman ang mga kapitbahay ni na Auntie Nita, kahit medyo may kalayuan na ang mga iyon. Isang araw, habang naglalakad-lakad ako sa damuhan, may nakasalubong akong dalawang lalaki na medyo may katandaan na. Nginitian lamang nila ako saka nagpatuloy ito sa kanilang paglalakad. Nais ko pa sanang maglakad-lakad ngunit mahigpit akong pinagbabawalan ni Auntie Nita dahil masyado raw umanong delikado ayon pa sa kanya. Sinunod ko naman ang sinabi ni Auntie. Ang ginawa ko kinabukasan nun, bandang hapon, nagpasama ako kay Edgar patungo sa sapa upang maglaba at makaligo na rin. Siya nga pala, Kuya Bari, anak ni Auntie Nita, si Edgar. Magkasing edad lang po kami. Ngunit may napansin po ako sa kanya. Napaka-misteryoso ng taong ito. Tipong mahirap babasahin ang nilalaman ng kanyang isip dahil tahimik lamang siya. Nagsasalita lamang kapag kinakausap ko siya. Naisip ko na nga lang, baka ganun talaga ito. Pagdating namin doon, naabutan namin na may isang babaeng naliligo. Nakayuko ang babae. Natatabunan ng mahaba niyang buhok ang kanyang mukha. Sakto naman dahil patapos na ang babae.
Hindi na namin siya inabala pa. Sa halip, dumiretso kami sa unahang bahagi. Subalit natigilan ako sa paglalakad nang makarinig ng kakaibang ingay na tila nanggagaling sa dulong bahagi ng kakahuyan. Nagkatinginan pa nga kami ni Edgar. Sandali kaming nakiramdam, ngunit hindi na nasundan pa, kaya pinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad. Noong makarating kami sa unahang bahagi, nagtaka ako dahil may isang lalaking naliligo rin doon. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, kakaiba na ang kutob ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nasisiguro ko pong may kakaiba nga sa lugar na iyon. Maya-maya'y bigla ring humangin ng malakas, dahilan upang manindig ang aking mga balahibo sa katawan. Napalunok pa nga ako eh. Biglang lumikot ang mga mata ko. Kuya Bari, sa hindi malamang dahilan, nagliparan din ang ilang ibon sa kakahuyan. Napansin ko rin ang lalaki na tila balisa. Muli kaming nagkatinginan ni Edgar. Kapwa napatango, tanda na iisa lamang ang aming iniisip. Walang ano-ano'y kumaripas kami ng takbo. Hindi iniinda ang mga naglalakihang bato. Hindi ko na rin iniisip kung matatalisod ako. Basta ang mahalaga sa akin ng oras na iyon ay makaligtas ako ng buhay kung sakaling panganib nga ang nakaambang sa amin. Nabitawan ko na rin nga ang daladala kong planggana. Subalit sa kalagitnaan ng aking pagtakbo, napansin kong tila wala nang nakasunod sa akin. Dala ng kuryosidad, tumigil ako at unti-unting lumingon sa aking pinanggalingan. Subalit ganoon na lamang ang pagkakunot ng aking noo nang makita kong nakaharap ang lalaking tinatakasan namin ni Edgar na tila may mahalagang pinag-usapan. Napabuga ako ng hangin sa kawalan, lalo pa at biglang tumingin sa akin ang lalaki na bahagya pang napangisi. Pailalim din kong tumingin. Parang may ibig ipahiwatig ang mga titig na iyon, bagay na lalong nagpakilabot sa ginagawa niya. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, nauna akong umuwi. Hindi ko na hinintay pa si Edgar. Pagdating ko po sa bahay, nagtaka si Tiyo nang makitang wala na akong daladalang planggana. Hinihingal akong napasandal sa dingding. Hindi ako nakapagsalita. Bagkus dumiretso ako sa kusina upang uminom ng maraming tubig. Para akong natutuyuan ng laway dahil sa pangyayaring iyon. Ipinilig ko ang aking ulo. Pilit iniisip na guni-guni lamang iyon. Dahil sa kaiisip, hindi ko na hinintay pa si Edgar na dumating. Humiga na ako sa tinutulugan namin ni Edgar sa lantay. Ni hindi na nga ako nakapaghapunan pa hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Sa sumunod na mga araw, nagsimula na kaming mag-ani ng palay ni Tiyo. Nawala na rin sa isipan ko ang nangyari noong nakaraang araw. Sinamahan kami ni Ante sa baryo Palay. Hindi maipagkakaila na may kagandahan ang lugar na iyon. Bukod kasi sa malinis ang paligid, kakaunti lang din ang mga bahay dahil mas nangingibabaw ang palay sa lugar na iyon. Gaya namin, marami ring taga-ibang lugar ang pumupunta sa baryo Palay. Nagtaka pa nga ako dahil naroon din noon ang babae sa ilog noong nakaraang araw. Maging ang lalaking tinatakbuhan namin ni Edgar ay naroon din kasama ang babaeng iyon. Nang mga oras na iyon ay biglang nanumbalik sa aking isipan ang nangyari. Subalit nawala rin ng parang bula nang nginitian ako ng babae. Tila ako'y nahihipnotismo sa aking kinatatayuan nang masilayan ang napakaganda niyang ngiti. Hindi ko naman alam kung bakit,
Ngunit parang may kung anong mahika siyang ginagamit sa akin. Dahil simula ng araw na iyon, hindi na siya mawala-wala pa sa aking isipan. Tila may bumabagabag sa aking isip na hindi ko mawari kung ano po iyon. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ako nang bigla na lamang siyang dumalaw kina Edgar. Pinapasabi raw ng kanyang ina na magpapaani rin daw sila ng palay na hindi naman tinutulan ni Tio Marsing. Iyon din naman ang sadya namin kaya wala kaming sinasayang na oras. Pinaunlakan namin ang kanilang pag-iimbita sa amin nang sa gayon ay marami-rami rin ang madadala naming palay pag uwi namin ng Bicol. Nagpakilala siyang Dalia, Kuya Bari. Mula rin ng araw na iyon ay pabalik-balik na siya sa bahay. Hindi ko na nga pinapansin kahit minsan nakakaabala na siya ng gawain. Halos hindi ko na nga magawa ng maayos ang aking trabaho nang dahil sa kanya. Subalit hindi ko pa rin siya magawang lubayan sa kabila nun. Hanggang sa napagpasyahan kong ligawan siya na hindi naman niya ako binigo. Kuya Bari, masayang kasama itong si Dalia kahit madalas siyang tahimik. Nagkakasundo kami. Halos may pagkapareha kami ng personalidad kasi. Subalit puno ng pagtataka ang aking isip kung bakit lagi siyang wala tuwing gabi. Madalas ko siyang kasama sa araw, ngunit pagsapit ng gabi, ni anino niya ay hindi ko na nasisilayan pa. At kung tatanungin ko naman siya, wala rin naman akong makuhang tugon mula sa kanya. Ganun pa man, ipinagkibit balikat ko na lamang iyon. Hanggang sa nagpasya kaming umuwi ni Tio sa Bicol. Ngunit hindi natuloy dahil ayaw akong payagan ni Dalia. Panay ang pakiusap niyang huwag ko siyang iiwanan. Gustuhin ko mang siyang makasama, subalit hindi pwede dahil kinakailangan ko ring bumalik sa amin. Binigyan ko siya ng 2 araw na makasama ako ng lubusan. Sinulit namin ang pagkakataong iyon nang sa gayon ay hindi na namin gaano mamimiss ang isa't isa. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng aking pag-alis. Iyon din ang araw na hindi ko na nakita pa si Dalia. Nakapagtataka dahil hindi man lang siya nagpakita sa akin sa araw na iyon, samantalang maayos naman ang usapan namin at babalikan ko siya kapag maayos na ang lahat. Magmula nun, hindi na kami nagkita pang muli ni Dalia. Wala na rin akong balita kung saan siya napadpad dahil mula nang umuwi kami ng Bicol, hindi na kami nakabalik pa sa Cotabato. Madalang na rin umalis ng bahay si Tio dahil patapos na ang anihan. Sa pagtatanim ng mais at mga gulay naman siya nakatutok. Nais kong puntahan si Dalia sa kanila, subalit hindi ako pinayagan ng aking mga magulang. Hanggang sa isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari, muli kaming napadpad sa Cotabato dahil biglaan ang pagkamatay naman ni Antinita. Hindi rin alam ng pamilya niya kung anong sanhi ng kanyang kamatayan. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, halos lumundag ako sa tuwa kahit patay ang ipinunta namin sa Cotabato dahil masisilayan kong muli si Dalia. Subalit nabigo po ako dahil pagdating ko sa lugar na iyon, sinalubong ako ng masamang balita na magmula sa araw ng aking pag-alis doon, hindi na rin daw bumalik pa si Dalia. Nanlumo naman ako sa aking nabalitaan. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay wasak ako. Kaya naman ang ginawa ko, pinuntahan ko ang sapa kung saan kami unang nagkita. Subalit gaya ng inaasahan, ni anino niya'y wala akong nakita. Laglag ang aking balikat na umuwi sa bahay ni na Edgar.
Ngunit hindi pa nagtatapos doon ang paghahanap ko sa kanya. Isang araw, habang hindi pa naililibing si Antinita, biglang pumasok sa isipan ko ang sinabi ni Auntie tungkol sa kabilang baryo. Bigla akong nakuryoso nang maalala ang bagay na iyon. Hindi na po ako nag-alinlangang tumungo sa pusod ng sapa kung saan diretso iyon sa sinasabing pinamugaran ng mga aswang. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, nawala na sa isip ko ang takot dahil sa kagustuhang mahanap si Dahlia. Dapit hapon yun nang maisipan kong bagtasin ang daan patungo sa kabilang baryo. Dala ang pag-asang mahanap ko si Dahlia. Hindi ko na ininda pa ang nakaambang panganib. Ang mahalaga, matagpuan ko ang babaeng aking iniibig. Malayo pa lamang, kapansin-pansin na ang katahimikan ng lugar. Subalit sa kabila nun, nakapagtatakang magaganda ang mga bahay roon. Konkreto halos lahat ng nakatayong bahay. Nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad. Tumingala ako sa kawalan nang mapansin ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Malalim akong bumuntong hininga bago nagmamadaling humakbang. Nagpalingalinga ako, naghahanap ng masisilungan. Kumunot ang aking noo nang mapansing ni isang tao ay wala akong nakikita. Lahat din ng bahay na madadaanan ko ay sarado ang pintuan, maging ang kanilang mga bintana. Dahil doon, biglang sumagi sa aking isip ang sinabi sa akin dati ni Antinita. Sa hindi malamang dahilan, nanindig ang mga balahibo ko sa batok, hindi dahil gawa ng ulan, kung hindi dahil sa takot na lumukob sa akin. Saka ko palang napagtanto na baka nga totoo ang ikinikwento ni Antinita sa amin noon. Marahas akong bumuga ng hangin sa kawalan bago dumiretso sa unahan. Habang naglalakad, nararamdaman kong tila may nakamasid sa akin mula sa di kalayuan. Subalit ipinagkibit balikat ko pa rin, bagkus binilisan ko na lamang ang aking mga hakbang. Giniginaw na rin ako dahil palakas ng palakas ang pagbuhos ng ulan. Nang makahanap ako ng masisilungan, walang pag-aalinlangan akong pumasok doon sa loob ng isang maliit na bahay. Pinagpag ko muna ang aking suot kahit batid kong hindi na iyon matutuyo. Nang matapos, nagpalingalinga ako sa paligid ng bahay. Napangiwi ako nang malanghap ko ang malansang amoy. Batid kong hindi normal iyon, kaya napagpasyang kong hanapin kung saan nagmumula ang amoy na iyon. Subalit gano'n na lamang ang pamimilog ng aking mga mata nang makita kong nilalantakan ng isang itim na pusa ang karne habang nakalagay iyon sa malaking planggana. Hindi ko lamang batid kung anong klaseng karne iyon. Subalit nasisiguro kong karne ang kinakain ng pusang iyon dahil dumudugo pa ang mga iyon. Natutop ang aking bibig sa aking nasaksihan kung papaano lamunin ng pusa ng buong buo ang mga bituka. Nagtago ako sa likod ng pintuan at ako'y napalunok. Tila may bumara sa aking lalamunan. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay hihimatay na ako sa takot. Kaya naman nang tingnan ko muli ang pusa, sakalang ako nakahinga ng maluwag dahil wala na ito roon. Pumikit ako, saka nagbilang hanggang 3. Tahimik, kaya dahan-dahan akong lumabas. Subalit huli na dahil sa isang iglap lamang ay nasa harapan ko na ang malaking pusa pagmulat ko sa aking mga mata. Titig na titig ito sa akin. Sa hindi ko malamang dahilan ay kumaripas ako ng takbo palabas ng bahay. Natisod pa nga ako dahil madilim ang sumalubong sa akin.
Sunod-sunod ang paglunok ko sa laway, lalo pa at nagsimula ng kumabog ang aking dibdib. Hindi ko batid kung saan ako papunta. Tila nanghihina ako ng mga oras na iyon. Lakad-takbo ang ginawa ko. Matakasan lamang ang napakalaking pusang iyon. Subalit sa aking pagtakbo, nabangga ako sa di kalakihang kahoy. Gayunpaman, sinikap ko pa ring maglakad ng maayos. Pakapaka pa akong naglakad hanggang sa makarinig ako ng kakaibang ingay na nagmumula sa di kalayuan. Hindi ko naman mawari kung bakit doon ako hinatak ng aking mga paa. Sa halip na umuwi, napagpasyahan ko pang sumilip at makiusyoso. Napadpad ako sa pinakadulong bahagi ng malaking bahay. Nang tuluyan na akong makalapit, naghanap muna ako ng mapagtataguan. Muli, halos lumawa ang aking mga mata nang masilayan ko ang pamilyar na mukha. Parang pinipiga ang puso ko sa aking nasaksihan. Ang babaeng dahilan ng pagpunta ko sa lugar na iyon ay ikakasal na sa iba. Pumikit ako nang makita kong hinahalikan ng isang lalaki sa noo, si Dahlia, habang siya'y nakapikit. Ang malala pa, Kuya Bari, yung lalaking nakita namin ni Edgar sa sapa ang mapapangasawa ni Dahlia. Gustuhin ko mang lumapit upang pigilan sila, ngunit hindi ko na ginawa pa. Tila may puwersa na pilit humahatak sa akin papalayo sa lugar na iyon. Kaya naman dahil sa galit ay pinagsusunto ko na lamang ang puno ng mangga na katabi ko lang sa pinagtataguan ko. Tiniis ko ang sakit. Kahit mahapdi ang aking kamao ay hinayaan ko lamang iyon. Dahil wala nang masasakit pa kapag ka masisilayang mong ikakasal na ang taong mahal na mahal mo sa ibang lalaki. Labis akong nasaktan ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Hindi ko lubos maisip kung bakit nagawa iyon sa akin ni Dahlia. Nang mga oras na iyon, matapos masaksihan ang pag-iisang dibdib ni Dahlia at ang lalaking ipinalit niya sa akin, ay luhaan akong umuwi. Saktong pagtalikod ko naman ay siya ring pagsulpot ng isang nilalang sa harapan ko. Nanlaki ang aking mga mata nang masilayan ang nilalang na tila may hinahanap ito sa damuhan. Kahit hindi ko masyado maaninag ang itsura, nasisiguro kong kakaibang nilalang iyon. Sunod-sunod ang paglunok ko sa laway nang marinig kong sumisinghot-singhot ang nilalang na iyon. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Para bang napako na lamang ang mga paa ko at ayaw itong matanggal-tanggal. Nang mga oras ding iyon, wala akong ibang naisip kung hindi humingi na lamang ng proteksyon mula sa itaas. Walang ibang pumapasok sa aking isip kung hindi ang makalayo sa lugar na iyon. Saka palang bumalik sa balintataw ko ang sinabi sa akin noon ni Antinita na huwag basta-bastang pumasok sa delikadong lugar na iyon. Ngunit huli na para magsisi pa dahil nasa panganib na ang buhay ko ng mga sandaling iyon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan, dahilan upang lalo akong manginig sa ginaw. Nang hindi ko akalain na mayroong sasaklolo sa akin upang ilayo ako sa bingit ng kamatayan. At walang iba kung hindi si Dahlia ang siyang bukod-tanging tagapagligtas ko ng mga oras na iyon. Mabilis siyang humarang sa harap kung saan tutok na sa akin ang naturang nilalang. Panay na ang pagdarasal ko ng mga sandaling iyon kasabay ng pagtila naman ng ulan at siya ring bigla ang paglabas ng maliwanag na buwan. Naghahalo ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon dahil kitang-kita ng aking dalawang mata ang kabuuan ng nilalang.
Hindi ko batid kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan ko dahil para itong isang malaking pusa na pulang-pula ang kanyang mga mata. Iba rin ang klase ng kanyang balahibo. Parang alambre sa tigas. Nasisiguro kong hindi ordinaryong pusa nga ang nasilayan ko. Maging si Dahlia na bigla na lamang sumulpot sa harapan ko ay hindi ko rin mawari kung sino at anong klaseng tao siya. Para masagot ang sarili kong katanungan ng mga oras na iyon, Kuya Bari, mabilis akong naghanap ng mapagtataguan. Nang makita ang malaking puno sa aking tagiliran, ay dali-dali akong nagtago roon. Subalit paglingon ko, wala na roon ang nilalang at si Dahlia. Nagpalinga-linga ako sa paligid, kasabay ng pagkakunot ng aking noo. Sinubukan kong tawagin ang pangalan ni Dahlia, ngunit walang tugon mula sa kanya. Nang wala na akong makita, nagmadali akong lumisan sa lugar na iyon, dala ang katanungan kung ano nga bang nangyari kay Dahlia at sa malaking pusa na iyon. Umuwi ako sa amin, dala ang pag-asang makikita ko pang muli si Dahlia. Subalit makalipas ang 5 araw, mula nang lisanin ko ang lugar kung saan huli kong nasilayan si Dahlia, nabalitaan kong tuluyan na raw siyang naglaho kasama ang pusang iyon. Wala ring makapagsabi kung saan sila napadpad. Doon ko lang din napag-alaman na katribo pala ni Dahlia ang nilalang na iyon, maging ang lalaking napangasawa niya, kung saan isang tribo sila ng mga aswang doon sa liblib na lugar sa Cotabato. Magmula noon, Kuya Bari, hindi na ako sumama pa kay Tio Marsing. Kung may nagpapaani ng palay, tumatanggi na rin ako. Sa halip, nagpasya na lamang akong maghanap ng trabaho sa Maynila at doon ko na nga nakilala ang ina ng aking mga anak. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po mapili niyo rin po itong basahin sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Samuel. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Yano. Sa kasalukuyan ay matanda na po ako. Ngunit sana hindi maging hadlang ang edad ko upang mapili ninyo ang aking ipapadalang sulat. Nais ko pong ibahagi sa inyong channel ang aking kakaiba at hindi malilimutang karanasan sa dati naming tinitirhan sa isang liblib na puok sa Capiz. Sa kasalukuyan, Kuya Bari, wala na po kami roon dahil mula po nang mamatay ang aking lolo Manuel ay pinili ni tatay na lumipat kami ng puok tirahan dito sa Negros Occidental kung saan nagmula si tatay. Sikat na sikat ang Capiz sa mga kwentong kababalaghan. At alam ko, hindi na bago sa inyo ang kwentong aswang mula sa Capiz. Kaya naman, naririto ako at ikukwento ko sa inyo ang aking karanasan. Nangyari po ito noong dekada 90 at ganito po nagsimula ang kwentong iyan. Edad 18 po ako noon nang magkaroon ng tila pandemya o parang outbreak sa isang hindi nakikilalang sakit sa barangay namin. Kapag tinamaan ka ng sakit na ito, mangangayayat ka at manghihina hanggang sa igupo ka na sa kamatayan. Halos naging sunod-sunod ang pagkamatay ng mga residente po sa amin. Marami ang nag-alala, hindi lamang para sa kalusugan ng isa't isa.
Ipinag-alala din ng mga tao ang kawalan ng mga pari sa barangay namin. Walang may gustong magserbisyo sa patay dahil isa nga sa ikinababahala nila ay baka mahawaan sila ng misteryosong sakit na kumakalat. Naging usap-usapan noon sa amin na hindi pangkaraniwang sakit po ito. Hindi ito dahil sa bakterya o virus sa hangin na maaaring malanghap at tatamaan ka na ng sakit. Naniniwala si Kapinong, isang mananambal sa amin, na mula ito sa isang sumpa. Hindi pa raw niya matukoy kung sa engkanto ba ito nagmula o sa mga taong kampon ni Satanas. Kaya mahalaga sa amin na magkaroon kami ng pari sa ganitong mga pagkakataon. Sagrado kasi Kuya Bari para sa amin ang misa sa huling lamay ng mga namamatay. Naniniwala kasi kami na maaaring mahirapan sa pag-akyat sa langit ang sinumang hindi matasalan at mamisahan ang mga patay. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng kumpulan at ang naging usap-usapan ay alam na raw ni Kapinong kung saan galing ang sumpa. Sinasalakay daw kami ng isang klase ng aswang na kumakain ng enerhiya ng isang tao. Agad namang naniwala ang mga tao dahil tugma naman ito sa unti-unting panghihina at pagpayat ng mga nagkakasakit. Ngunit ang naging palaisipan sa amin ay sino ang aswang na ito. Wala naman dayo sa aming lugar maliban sa isang matanda na mag-isang naninirahan sa bandang dulo ng aming baryo. Wala na siyang kapitbahay doon. Halos 1 kilometro ang layo mula sa susunod na bahay. Wala pa yatang 3 buwan buhat nang lumipat ito doon at siya na nga ang itinuturo ni Kapinong na siyang may gawa ng mga sakit. Agad na nagpatawag ng pagpupulong ang aming kapitan upang pag-usapan namin sa bulwagan ang mga problemang kinahaharap ng aming barangay. Napagkaisahan naming itaboy o palayasin sa aming barangay ang dayong matandang iyon. Naroon siya sa pagpupulong noon at mariin niyang itinatanggi ang mga akusasyon sa kanya. Hiniling din niyang hayaan na lamang siyang tahimik na manirahan sa kanyang maliit na kubo. Hindi naman daw tama na sa kanya ibintang ang sakit, lalo't wala naman daw siyang kakayahan para gawin iyon dahil tao lamang siya na naghahangad ng isang tahimik na buhay. Hindi naman nagpatinag si Kapinong noon at dahil gusto niyang maging lalong magaling at bida sa harap ng aming mga kabarangay, sinabi nito na noong wala pa raw ang matanda ay ayos daw ang inog ng buhay sa aming barangay, ngunit nitong huli ay hindi na nga. Agad hinamon ng matanda si Kapinong na maglabas ng ebidensya kung talagang seryoso ito sa mga sinasabi at kung mapatunayan ay handa raw itong umalis ka agad-agad. Marami sa mga namatayan ang nagsalita na mayroon nga raw silang mga naririnig na kaluskos at ingay bago namatay ang kani-kanilang mga kaanak. Subalit wala namang pong makapagpatunay na talagang aswang nga ang matandang dayo kaya walang nagawa ang barangay at hindi napalayas ang matanda. At wala ngang nangyari sa pagpupulong na iyon, Kuya Bari. Hanggang sa nagkasakit na rin po ang lolo Manuel ko. 1 linggo lang mula ng igupo ng sakit ay namatay siya. Agad namang iniayos ni nanay ang mga gamit ni lolo sa kanyang silid. Isa-isang iniayos ang mga bagay na paborito ni lolo na isasama sa kanya sa hukay.
hanggang sa may nakitang sulat sa lumang baul na wala raw ibang hihilingin si Lolo kung hindi ang mamisahan at madasalan ng isang pari bago siya ilibing. Kaya naman agad na pumunta noon si nanay kay Kapitan para magpasama papunta sa diocese at makiusap na kung maaari ay magpadala ng pari sa aming lugar. Subalit nabigo sila. Kulang daw ang pari sa ngayon at wala ding may magboluntaryo dahil nga natatakot sila sa kumakalat na sakit. Laglag ang balikat nilang umuwi ng baryo at ipinaabot na nga ang nakakalungkot na balitang iyon. Subalit biglang lumitaw ang isang lalaking nakaputi na nakasunod pala kina nanay. Nagpakilala ito bilang isang bagong pari, si Father Alberto. Sabi niya ay bagong dating pa lang niya sa diocese at narinig niya ang usapan nila sa simbahan. Nais daw nitong makatulong at siya'y magboboluntaryo sa aming baryo bilang maging kinatawan ng simbahan. Marami agad ang natuwa sa pagdating ni Father Albert. Agad nilang pinaschedule ang kanilang mga kamag-anak na maski nailibing na ay kanilang pababasbasan at padadasalan sa nasabing pari. Talaga namang naging isang biyaya mula sa Panginoon ang pagdating po ni Father Alberto sa aming baryo, Kuya Bari. Pinatira ang pari sa isang bakanting kubo na pagmamay-ari ni Kapitan. Mabait na pari po si Father Alberto. Masiyahin din at palabati sa mga tao. Kaya madali niyang nakuha ang loob ng mga tao sa amin. Halos gabi-gabi din siyang nasa lamay at nakikipagkwentuhan sa mga matatanda. Ang lamay nga po pala sa amin ay hindi uso ang sugalan. Tanging mga umpukan at kwentuhan lamang sa ilalim ng buwan ang libangan ng taong nakikiramay. Maraming kaibigan ang lolo ko, kaya halos gabi-gabi po ay marami po kaming bisita. Kaya madalas ay nagiging abala si nanay at si Tita Elena, ang kapatid niya, na mag-asikaso sa mga bisita. At alam mo, Kuya Bari, ako ang paborito nilang utusan para magbantay kay Lolo. Madalas niyang ibilin sa akin noon na wag ko raw iiwanan si Lolo o iwanan ang kabaong na wala maski isa man lang kasama. Nagtaka naman ako dahil doon, ngunit hindi ko na lang pinansin. At ganoon na nga po ang ikot ng lamay ni Lolo. Sa tuwing mag-aasikaso sila ng mga bisita, ay ako ang ulirang bantay. Medyo nakakainip ang misyon kong iyon, kaya minsan ay hindi ko maiwasang libangin ang aking sarili. Halos ilang oras ba naman akong nakaupo sa tabi ni Lolo. Sinisilip ko ang bangkay at pinagmamasdan ito mula ulo hanggang paa. Kinakausap ko pa nga siya minsan at parang isang musmos na nagsusumbong sa kanya tungkol sa kanyang hitsura sa loob ng kabaong. Sabi ko, ang puti-puti niya at saka parang maluwag ang kabaong na kinalalagyan niya. Sobrang humpak din ang pisngi niya na parang hindi man lang inayos ng punerarya. 5 gabi ibinurol si Lolo. At sa huling gabi ay halos na doble ang mga taong nakiramay. Bagamat may kumakalat na sakit, ay hindi ito naging hadlang sa kagustuhan ng mga tao na makiramay sa mga taong naulila. At habang abala sila nanay at tita sa pag-aasikaso, ay ako na nga ang naatasang magbantay kay Lolo. Maya-maya'y lumapit si Father Alberto sa akin at nanghingi ng maiinom. Sinulyapan ko noon si nanay
na abalang-abala sa pagsisilbi ng mga tao. Sabi ko sa pari ay hindi ko maaaring iwanan ang bangkay ni Lolo. Ngunit nagpumilit itong ikuha ko raw siya ng maiinom at siya na raw ang bahalang magbantay kay Lolo. Medyo makati daw kasi ang lalamunan nito at kailangan na niya ng tubig para makainom ng gamot. Siya na raw ang bahalang magbantay sa Lolo. Tutal naman daw ay ilang sandali na lamang ay gagawin na ang misa. Kung kaya't tumayo po ako, Kuya Bari, at nagpunta na nga sa kusina. Ngunit laking gulat ko nang makita mula sa bintana ang isang tao na nakatanaw sa aming bahay. Lalo kong ikinagulat nang bigla itong lumingon sa akin at kami nagkatitigan. Ito yung matanda sa plaza na pinaghihinalaan nilang aswang. Grabe yung tibok ng puso ko dahil sa gulat at takot sa kanya ng mga sandaling iyon. Agad akong bumalik sa tabi ni Lolo at iniabot ang baso ng tubig. Kinamusta pa nga ako ni Father Alberto noon dahil bakit daw ako namumutla. Hindi naman ako nakasagot na sa kanya. Agad akong napatingin kay Lolo. Bigla kasi naglaro sa isipan ko na baka nga totoong biktima ng aswang si Lolo at ito ang kanyang ikinamatay. Ngunit bakit naroon pa ang matanda at nakamasid sa amin? Hindi ko masagot dahil nag-aalala ko na baka mayroon na namang masamang mangyari. Umalis na si Father sa tabi ko at naghanda na para sa gaganaping misa. Ako na may napatingin sa bangkay ni Lolo. Agad kong napansin na parang may kakaiba sa bangkay ni Lolo. Kabisado ko kasi ang anyo ni Lolo dahil halos gabi-gabi ay tinititigan ko po siya at kinakausap. Parang tumaba siya ng konti. Tapos medyo umitim ng bahagya ang kanyang kulay. At yung kamay niya na nakatikom ay nakabuka na. Agad kong tinawag si nanay at sinabi sa kanya ang mga napansin ko. Agad nagsilapitan ang mga tao sa kabaong ni Lolo. Sinabi ko naman sa kanila na nakita kong aaligid-aligid kanina ang matandang nakatira sa dulong bahagi ng aming baryo. Napakrus bigla ang mga matatanda at sinabing baka naman kinuha na ng isang balbal ang bangkay ni Lolo. Kuya Bari, ang balbal po ay isang uri ng aswang na nagnanakaw at kumakain ng patay na tao. Pinapalitan nila ng katawan ng saging ang mga bangkay bilang panlinlang sa mga tao. Tinanong naman ako ni nanay kung iniwanan ko daw ba ang bangkay ni Lolo. Nagtaka din ako noon kung bakit hindi nila napansin na umalis ako para kumuha ng tubig ni Father. Sasabihin ko na rin sana na binantayan naman ito ni Father Alberto, pero mas pinili kong magsinungaling na lamang sa takot na ako'y mapagalitan. Kaya sinabi kong binantayan ko naman ng maigi si Lolo. Agad naming ipinatawag si Kapinong at sa kanyang pagtingin sa bangkay at konting orasyon, nakita daw niyang hindi na si Lolo ang nasa kabaong kung hindi isa na lamang puno ng saging. Nasalisihan daw kami ng balbal. Sa isip-isip ko ay imposible naman iyon dahil hindi naman naiwang mag-isa si Lolo. Pero sigurado nga ba akong hindi talaga umalis si Father sa tabi ng kabaong? Agad na umiyak si nanay at ang kapatid nito nang malaman ang sinapit ni Lolo. Tinanong nila kung maaari pa bang mabawi ang bangkay, ngunit sagot ni Kapinong ay baka nakain na ito ng balbal. Isang misa at alay na dasal na lamang ang sinimulan ni Father Alberto. Agad naman niyang kinausap sila nanay
pagkatapos noon at sinabing huwag na munang paniwalaan ang sinasabi ni Kapinong dahil hindi naman daw napapatunayan pa na totoo nga ang mga aswang. Maniwala daw kami sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Inilibing na namin si Lolo kinabukasan at doon na nagtapos ang kwento ng kanyang burol at lamay. Samantala ay isa na namang kabarangay namin ang nasawi dahil sa misteryosong sakit. Tinawag ako ni Nanay sa sumunod na gabi na makipaglamay din daw kami para bayad sa naging pakikiramay ng mga ito kay Lolo. Sumama naman ako, Kuya Bari, at alam niyo po bang nakita ko ulit ang matandang iyon na marahang lumalakad at matalim na nakatingin sa bahay kung saan nakaburol ang bagong patay? Huwag ninyong iiwanan ang bangkay. Bantayan ninyong mabuti ang bangkay. Narinig kong sabi ni Kapinong. Napansin rin pala niya ang nasabing matanda na agad na umalis nang mapansing nakatingin na sa kanya ang mga tao. Napagkasunduan ng mga matatanda na kung hindi raw mapapalaya sa mabuting usapan ang matandang iyon, ay paaalisin nila ito sa pamamagitan na ng dahas. Kailangan na daw tapusin ang paghasik nito ng lagim sa aming baryo. Kinabukasan ay inutusan ako ni Nanay na ihatid kina Tita ang inaning gulay mula sa aming bakuran. Sa daan ay nakita ko ang matanda. Binilisan ko ang aking paglalakad dahil ayaw ko nang makasabay pa ito. Subalit laking gulat ko na lamang nung bigla rin itong binilisan ang paglalakad hanggang sa sumitsit siya at tinawag ako sa pangalang Boy. Lumingon ako. Nagpasensya siya dahil hindi raw niya alam ang pangalan ko. Tatakbo na sana ako pero sinabi niyang hindi raw siya dapat katakutan. Dahil hindi naman daw totoo ang mga ipinaparatang sa kanya. Kilala daw niya ang totoong aswang. Napanganga ako sa sumunod niyang sinabi. Hindi talaga ako makapaniwala, Kuya Bari, dahil imposible yung sinabi niya. Wala raw siyang magagawa kung ayaw kong maniwala. Ngunit binalaan niya ako na kung hindi raw kami aaksyon ay marami pang mga bangkay ang malalapastangan at makakain ng balbal na iyon. Sinabi ko naman na siya ang aswang. Ngunit siya'y tumanggi at nagpakilalang siya ay si Ka Juan. Sabi niya, isa siyang mananambal na umalis sa kanilang puok dahil nais niyang iwasan ang lugar kung saan maaalala niya ang anak niyang namatay wala pang 1 taon ang nakararaan. Labis ang kanyang galit sa sarili dahil kaya niya raw pagalingin ang iba sa kani-kanilang mga sakit, subalit mismong anak niya ay kanyang napabayaan at nawalan siya ng tsansang mailigtas ito mula sa kamatayan. Nagpakamatay daw kasi ang anak niya dahil sa problema sa pag-ibig. Sa una, hindi talaga ako naniniwala, Kuya Bari, dahil iniisip ko baka nililinlang lamang ako ng taong iyon at nag-alala pa nga na baka bigyan niya ako ng sumpa at ako ang susunod na mamatay. Nagulat na lamang ako nang ito'y may kinuha sa kanyang bulsa. Nanlaki ang aking mata dahil binigyan niya ako ng isang anting-anting. Sabi niya, makikita ko raw ang sagot mamayang gabi sa huling lamay ng kababaryo ko. Sabi niya, kapag kasuot ko raw ito ay hindi ako tatablan ng orasyon o paamoy ng balbal. Binili niya sa akin na kapag raw may napansin na akong kakaiba sa paligid ay magtulog-tulugan daw ako.
pero maging mapagmasid pa rin sa paligid. Huling lamay na ng aming kababaryo. Doble rin ang dating ng mga tao sa lamay. Umpukan ang mga matatanda at kani-kanya ang mga usapan. Hindi na lang isa o dalawa ang nakabantay doon sa tabi ng kabaong. Naging sigurista dahil sa nangyari kay Lolo. Andoon na rin si Father Alberto at naghahanda na sa kanyang pamisa. Naging malikot naman ang aking paningin at mula sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko si Ka Juan na nakamasid lamang. Hinawakan ko sa aking palad ang anting-anting. Nagdasal na rin ako ng 3 ama namin dahil sa tinding kabang bumubundol sa dibdib ko ng pagkakataong iyon. Maya-maya pa, napansin kong parang inantok ang mga tao sa paligid ko, Kuya Bari. Inilapat ko ang aking mukha nang nakatagilid sa lamesa at bahagyang ipinikit ko ang aking mga mata. Sinunod ko ang bili ni Ka Juan. Nagkunwari akong tulog. Nakita ko, Kuya Bari, ang taong iyon na may ibinalik na supot sa kanyang bulsa. Lumapit siya sa kabaong at dahil nakatalikod siya, iminulat ko ang aking mga mata. Kitang-kita ko, Kuya Bari, na binuksan niya ang kabaong. Napansin ko ring na tila humaba at tumulis ang kanyang mga kuko. Kuya Bari, ito ang ginamit niya para kainin na mismo sa lamay ang bangkay ng kababaryo ko. Gimbal na gimbal at nais kong masuka dahil sa nakikita ko. Ngunit pilit kong pinigilan iyon. Baka mapansin niya ako at ikapahama ko pa ito, Kuya Bari. Inialis niya sa kabaong ang bangkay at binuhat ito palayo sa burol. Pagbalik niya ay may bitbit na itong putol na puno ng saging. Inayos niya ang kabaong. Agad naman akong napapikit nang bigla itong lumingon sa akin. Narinig ko nang umingay ang paligid. Agad ko namang minulat ang aking mga mata dahil natitiyak ko na wala na ang sumpa ng orasyon niya. Bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari. Ako naman ay nagpalinga-linga at talagang takang-taka. Maya-maya'y nagsimula na ang misa para sa huling gabi ng lamay. Kinabukasan, pinuntahan ko po si Ka Juan sa kanyang kubo at ibinalik ko ang kanyang anting-anting. Sabi ko ay ayoko na po dahil baka mamatay ako kapag nasa akin ang bagay na ito. Ngunit binalaan niya ako na kailangan ko raw ito lalong-lalo na ngayon. Ang balbal na nakita ko, Kuya Bari, ay hindi isang aswang na kayang magpalit ng anyo. Kaya nakilala ko siya at sigurado akong siya ang aswang na kumain sa bangkay ng aking lolo. Humahaba lamang at tumutulis ang kanyang mga kuko. Yun lang ang kanyang magagawa. Sabi ni Ka Juan, ay huhulihin daw namin ang balbal mismo kapag nagkaroon ulit ng lamay. Ngunit halos 1 buwan na ang nakaraan ay hindi pa nasundan ang namatay. Baka daw senyalis na ito na matatapos na ang kalbaryo namin, kaya't nakahinga ang mga tao dahil doon. Isang hapon ay napadaan ako sa bahay nila Kapinong. Nakita kong madami ang mga tao na nakapila sa harapan ng kanilang bahay. Nakiusyoso ako. At mayroon nga daw siyang ibinebentang mga mutya pangontra sa aswang. Mga bato ito
na ginawa niyang palamuti sa mga kwintas. Marami ang bumibili dahil baka raw makatulong ito para magamot pa ang mga may sakit o makaiwas sa mga aswang na nagkakalat ng lagim. Hanggang sa dumating ang isang araw na mayroong namatay na naman na aming kababaryo. Nabuhay muli ang pag-aalala namin sa isa't isa, lalo na at ang namatay ay si Kapinong. Hindi maipaliwanag kung bakit ito namatay, gayong napakalakas nito at hindi naman nangangayayat tulad ng iba. Basta na lamang daw hindi na ito gumising. Agad naman akong kinausap ni Kahuan dahil alam daw niya na siya na naman ang pag-iinitan ng mga tao. Oras na daw para alisin ang pagbabalat kayo ng aswang. Sa unang gabi pa lang ng lamay, kinausap ko na ang mga kabarkada ko. Mga nasa 10 kami, Kuya Bari. Kasama namin ang aming mga tatay. Noong una, pinagtatawanan talaga nila ako at alinlangang makipagtulungan kay Kawan dahil kilala nga itong aswang daw sa aming lugar. Pero napilit ko po at nakumbinsi sila dahil sabi ko, wala namang mawawala kung susubukan para makita rin nila ang katotohanan. Binigyan kami ng iba't ibang pangontra at kwintas panlaban sa mga aswang nitong si Kawan. Naghanda kami, Kuya Bari, para hulihin ang totoong aswang. Sa huling lamay ay naghanda na kami. Alam namin na muling sasalakay ang balbal bago magsimula pa ang huling misa. Nakatago sa likod ang ilan naming kasamahan, samantalang nakisali sa umpukan ang iba. Maya-maya'y nakita namin ang isang taong na mayroong inilalabas na maliit na supot mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang laman nitong pulbos at ito'y hinipan. Sumama ito sa hangin. Nang malanghap ito ng mga tao, napansin kong agad silang nakatulog. Nagimbal kaming lahat nung matuklasan namin kung sino ang taong iyon, ngunit hindi kami nagpahalata. Nagsinyasang kaming grupo at nagkunwari ding tulog. Dahan-dahang binuksan ng tao ang kabaong. Nakita kong tumulis na ang kanyang mga kuko. Ngunit bago pa niya lantakan ng bangkay, ay sumugod na ang aming mga tatay at pinagpapalo ito ng buntot ng pagi. Napaatras ito at mabilis na tumalon ng mataas hanggang sa bigla na lang itong naglaho sa may kakahuyan at hindi na namin nakita pa. Nagising ang mga tulog na tao nang mawala na ang presensya ni Father Alberto. Nakita nilang nakabukas ang kabaong at may hawak na buntot pagi ang ilang kalalakihan. Ikinuwento sa kanila ni tatay ang buong pangyayari. Napakrusan noo ang mga matatanda noon. Hindi nila akalaing hindi pala totoong pari itong si Father Alberto. Napatunayan naman ito kinabukasan ng isang guni ni kapitan sa diocese kung mayroon silang miyembro na Father Alberto at kanila itong itinanggi. Subalit sa pagpunta nilang iyon ay babaunin nila ang magandang pangako ng parokya na magpapadala din sila ng pari sa mga susunod ng araw. At hindi lamang iyon, magkakaroon na daw ng isang medical mission at relief operation. Agad nila itong ipinamalita sa mga tao. Malaking tulong ito para sa lahat at hiling nila na sana nga'y matupad ang pangako na ito upang kahit papaano ay matugunan na ang pangangailangang espiritual at medikasyon dito sa aming baryo.
Samantala ay nagtipon ang mga tao sa maliit na kubo ni Kahuan. Humingi sila ng tawad sa matanda at nagpasalamat sa pagtulong nito sa amin. Hindi na namin nakita pa si Father Alberto mula noon. Ngunit hula namin, nagmamanman pa rin ang balbal na iyon at naghihintay lamang ng pagkakataon para makapasok ng tahimik sa aming baryo. Maaaring sinamantala niya ang hiling ng mga tao kaya ito ay nagpanggap na isang pari para maisagawa ang kanyang maitim na balak sa bawat burol na mimisahan niya. Abay talagang fiesta iyon para sa isang balbal na takam sa karne ng isang bangkay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Samantala, hindi ko na rin po alam kung ano po ang nangyari sa aming baryo o kung natapos na din ba noon ang malapandemya naming karanasan. Nagdesisyon kasi si tatay na dito na lang kami sa Negros Occidental manirahan, kung saan tahimik at walang gulong gawa ng mga aswang. Hanggang dito na lang po. Muli maraming salamat po kung sakaling mapagbigyan niyo pong basahin ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Yano. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.